Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi o bima lam ya'lam, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sinabi niya, sino man ang magsalita ukol sa Quran sa pamagitan ng kanyang sariling pananaw o sa pamagitan ng mga bagay-bagay na wala naman siyang nalalaman dito, ay bibigyan siya ng upuan sa impyerno. Nang tinukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang mabigat na parusa para sa sino mang magsisinungaling na gagamitin nila ang Quran bilang batayan sa kanilang kasinungalingan. Ang ibig sabihin nito, sino mang gagamit sa anumang talata ng Quran upang mang-api o upang gawing tama ang mali at iba pang mga maling pag-unawa tungkol sa mga tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, na malinaw naman ang pagkakaunawa nito ayon sa pagkakaunawa ng naunang mga henerasyon ng mga Muslim, ang kanyang parusa ay ang upuan sa impyerno. Na napakalaki ng parusang ito bilang pagpapabatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panganib na dito ay nasadlak ang naunang henerasyon ng mga tao, ang naunang mga nasyon ng mga tao. Nang marami sa kanila, sila ay nagsulat ng mga kasulatan at ito ay naangkin nila na di umano ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na sila ay nagsulat ng mga kasulatan at inangkin nila na ito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya ay binigyan nila ng ibang interpretasyon ang mga kasulatan sa mga propeta at sugo na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na makita natin dito ang panganib ng pagsisinungaling sa pamagitan ng pagbali sa mga revelasyon upang magkamit ang tao ng material na pakinabang. Na ito ang tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagbebenta sa mga salita o mga talata ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay pinagpapalit ng tao sa material na pakinabang. Sa isa pang hadith naman, sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sino mang tao ang magpasinungaling sa pamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay bibigyan ng upuan sa impyerno. Nang tinutukoy naman dito ay ang mga tao na mag-iimbento ng hadith o mag-iimbento ng mga kasabihan na di umano ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala namang katotohanan dito, lalong-lalo na kung ang mga kasabihan na ito ay mga kasabihan na walang katotohanan sa mga panuntunan at mga pinaninindigan ng relihiyong ito. Kaya maingat ang ating mga scholar pagdating sa pagbabahagi ng kaalaman. Ang kaalaman ay marapat na ibinabahagi ng mayroong katiyakan kahit gaano man ito kakaunti. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira." Sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang aking landas, ako ay nag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng mayroong basira, ng mayroong tiyak na kaalaman. Na ang Islam, ito ay relihiyon na nakasalalay sa kaalaman. Ito ay relihiyon na nakasalalay sa katiyakan. Hindi ito relihiyon na pinapatakbo ng emosyon. Hindi ito relihiyon na pinapatakbo ng paglilibang o pagsasaya, pagkanta at pagsayaw, katulad ng iba pang mga relihiyon na itinatag ng mga tao. Ang relihiyong Islam ay relihiyon ng mga propeta. Ang relihiyong Islam ay relihiyon na itinatag sa kaalaman na ibinahagi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao sa pamagitan ng mga propeta na hinirang niya mula sa mga tao. Ang Islam ay hindi relihiyong inimbento lamang ng tao. Ito ang tunay na relihiyon.